Ayan, good morning mga idol. Kumusta kayong lahat? Ito at kagigising ko lang ngayong umaga. Kahapon pala, nandun ako sa clinic, nakausap ko yung doktor. Sabi sa akin nung doktor na tumingin sa akin, binasa niya yung resulta nung blood chem ko tsaka urinalysis. Yung sa x-ray ko pa ko nga pala at saka sa ECG ko, normal naman yung heart ko. Tapos yung lungs, clear naman daw. Wala namang problema. Tapos yung blood pressure ko medyo nag-stable na. Siguro dahil sa epekto na rin ng pag-diet ko. Kasi in-advise ako ng doktor na medyo bawasan ko daw yung maalat na pagkain saka yung matataba. At pagkatapos iwasan ko na yung paninigarilyo. Yun nga kasi malakas din kasi ako manigarilyo mga idol eh. Saka pag inom, yun, iniwasan ko muna yun. Nagit, 2 weeks na. Ayun, kahapon nung BP ako dun sa nurse, umabot na lang ng 120/70 yung BP ko. Sabi sa akin ng doktor, i-maintain ko yung BP na yan. Tapos sabi niya, pababa pa ako ng timbang, mas magpababa pa hanggang at least mga 75 kilograms. Kasi yung timbang ko kahapon nasa 82.5. Dahan-dahanin ko daw na pababain yun. Tapos yung sa blood chem ko naman, yung result nung binasa ni doktor, ayun mga idol, na kita doon na yung creatinine ko mababa naman, okay naman. Below naman doon sa sa high average, mas mababa siya. Tapos sa average pala, mas mababa doon sa average, okay lang daw yun. Tapos yung cholesterol at saka uric acid, mababa daw. Ang ikinabahala sa akin ni Doc yung yung sugar. Mataas sa average level, mas mataas siya. Yung average level between 4 point something hanggang 5.6 lang yata, kung natatandaan ko. Umabot sa akin ng 9 plus yung yung sa sugar level ng aking ihi. Ayun, sabi ni Doc, kung hindi na maagapan yan, malamang magkaroon ako ng stage 1 na diabetes. Sinabi niya sa akin lahat ng mga risk factor na magkakaroon ng diabetes ng isang tao. Sabi niya nga, yung ihi ko daw, tumatagas na doon yung sugar. Kaya sabi ko nga sa kanya, sabi ko kasi Dok, malakas talaga ang kumain ng kanin. Tinanong niya ako kung umiinom ako ng soft drink. Sabi ko, paminsan-minsan. Ayun, tsaka minsan kasi pagka nakikipag-inuman ako sa mga barkada ko, yung gin, hinahaluan namin ng juice. Masama pala yun. Matamis pala. Hindi pala, talaga totoo matamis. Ang sarap inumin eh. Ayan, pinayuhan nga ako ni Doc na iwasan ko ng matatamis daw. Asukal, cake, spaghetti, pansit, tinapay, yun, moderate ko na daw yun. Hindi daw magandang sa katawan nun. Hindi daw maganda ang epekto sa katawan ng asukal sa katawan na sobra. Kasi napapansin ko mga idol, ng mga nakaraang linggo, pag umiihi ako, parang mabula yung ihi ko kako. Ayun. Tapos bukod sa sa Losartan na binigay niya sa akin, itong mga na to,
Ayan, binigyan niya ako ng yung losartan. Ayan, dalawang ano yan, isa ito yung losartan 100. Isa sa umaga, itong losartan 100 na to. Tapos losartan 50 naman sa gabi naman. Yun. Ayan, ituloy ko lang daw yan. Tapos may nireseta din sa akin na ano na itong glibenclamide. Ito, bago 3 times a day din to. 3 times a day. Ayan. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi bago kumain, before meal daw. Itong losartan naman, after meal naman iinumin. Ito yung glibenclamide mga idol. Oh. Ayan yung itsura niya. Oh. Ayan. Pagkatapos yan, niresetahan din ako ni Doc ng metformin. Ayan. Metformin. Ayan. Bale, ang dinagdag sa akin na gamot ngayon eh dalawang klase na, yung metformin at saka yung glibenclamide. Ito yung dalawa, metformin at saka glibenclamide. Ayun, bale ang iniinom ko ngayon eh losartan 100, losartan 50, tapos metformin, glibenclamide. Yan, bali 4 na klase ng gamot mga idol. Kasi parang pinainom niya na rin ako ng para sa ano sa diabetes. Yung isa pa sa in-advise sa akin ni Doc eh araw-araw daw ako mag-exercise. Yun, para pagpawisan daw palagi. Kasi kailangan daw ng katawan natin na mag-exercise. Dati naman kasi nag-exercise din naman ako araw-araw. Parang ayan, mga kakaedad na medyo nakatamaran na rin mga idol. So ayun mga idol, ano talaga, parang kinabahan ako eh. Siguro sundin ko na lang kung ano sinabi ni Doc para yun nga eh, sabi niya sa akin yung naramdaman ko daw ngayon, pang 60 years old na daw yan na ano, na karamdaman sa katawan. Ayun, siguro eh, gano'n na lang siguro ang gagawin ko. Yung kung ano man ang sabihin ni Doc eh, sundin na lang para walang problema, di ba mga idol? Ayun, hanggang dito na lang muna yung video natin mga idol. I-update ko na lang kayo sa mga susunod na mga araw kung anong development. Sa susunod na linggo sunod na naman pala, kailangan ko magpakuha ng blood chem. Siguro ibalik ko na lang ulit yung araw-araw na na jogging siguro. At pagka may time punta-punta na rin ako sa gym mga idol. So hanggang dito na lang muna yung video natin mga idol. I-update ko na lang kayo ulit sa mga development. Kailangang tutukan ng pansin to eh. May pabayaan to. Yung mga idol, habang maaga pa nalaman natin kung anong dapat gawin. Siguro may kasalanan din ako niyan kasi napabayaan ko rin yung katawan ko. Inabuso ko rin. Inom dito, inom doon, sigarilyo, yan. Lakas talaga ng faktor. Lakas kumain ng kanin. Walang patumangga, kumbaga sa ano. So hanggang dito na lang muna yung video natin mga idol. Abang-abang na lang sa susunod na mga update natin. Tututukan natin to araw-araw. So ayan, maraming salamat po sa patuloy na panonood. God bless po at maraming salamat. I love you all.